makinig ka. May mga taong mahiling mag-flex sa social media tungkol sa mga ganap nila sa buhay. Hindi naman ito completely masama, ngunit marami itong disadvantage na pwede mong ikasama. Ganito yan. If you are posting your achievements dahil proud ka sa mga ito, walang masama dyan. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng makakakita nito ay masisiyahan. There is peace in privacy. Kapag natutunan mong himay-himayin lang ang ilalabas mong mga personal information tungkol sa buhay mo, your life will be 10 times better. Dahil tandaan mo, binanggit ko na ito sa isa kong video about the 4 core powers na ang information ay makapangyarihan. People can use it and will use it against you para sirain ka at pabagsakin. Kaya't upang makaiwas sa mga galunggong at mga talangka na yan, ituturo ko sa iyo ang 5 bagay sa buhay mo na hindi mo dapat ipagsabi kanino man. Just don't forget to like and subscribe to show some support. Let's begin. Number 1. Big plans. Lahat tayo may mga big plans sa buhay. Pwera na lang yung mga patapon na tao na walang kaplano-plano sa buhay. Ikaw, alam kong may malaki kang plano para sa taon na ito. At alam ko rin na ang iba sa inyo ay may bad habit na ipagsabi at ipagyabang sa ibang tao ang mga plano nila sa buhay. Dahan-dahan lang. Plano pa lang yan. Wala pa sa realidad. Pinagyayabang mo na agad. Hindi mo ba alam na hindi lahat ng makakarinig sa plano mo ay masisiyahan sa iyo? Kung may evil eye, hindi mawawala ang evil ears. Sila yung maghahangad ng masama sa iyo para magkandaletse-letse ang mga plano mo. Let's face it, hindi lahat ng tao susuportahan ka sa mga plano mo. Marami sa kanila pagtatawanan at mamaliitin ka pa. Kaya't anuman ang gawin mo, tanungin ka man nila o hindi, huwag na huwag mong ipagsasabi ang big plans mo kahit kanino. Gumalaw ka lang ng tahimik, mas mabuti kung walang nakakaalam. Keep your plans to yourself. Shut up and execute it in silence. Nasa bansa ka ng mga talangka, tandaan mo yan. Kapag nalaman nila ang tungkol sa big plans mo, gagawin nila lahat para hilahin ka pababa. Number 2. Love life. Maraming relasyon ang nasira dahil sa mga nakikisawsaw dito. Ito ang malaking pagkakamali ng mga taong pumapasok sa relasyon na puro kayabangan ang inuuna. Pinagyayabang na ganito sila, na ganyan sila. Broadcast na broadcast ang relasyon sa buong barangay. Kapag may hindi sila pagkakaunawaan, alam na agad ng buong barangay. Masama at pangit yang ganyang practice. Toxic yan sa relasyon. Immature lang ang gumagawa niyan. Anumang mangyari, manatili lang dapat na pribado ang relasyon nyo. What happens inside the relationship stays inside the relationship. Ito ang matured na gawin nyo bilang couple. Bibigyan kita ng halimbawa. Kapag nag-away kayo at lumabas ito sa relasyon nyo, marami nang magbibigay ng opinion nila tungkol sa away nyong dalawa. At ang malas mo kung yung partner mo ay maimpluwensyahan ng iba at i-brainwash na humanap na lang ng iba at iwan ka na. Nanggaling ako sa ganyang relasyon, parang bukas na libro at hindi ito nagtagal dahil sa mga nakisawsaw na tao. A lesson learned, keep your relationship private. Number 3. Income. Maraming rason kung bakit hindi mo dapat ipagsabi ang income mo sa mga tao, lalo na sa mga wala namang business sa iyo. Tandaan mo, sa Pinas, nakadepende sa uri ng trabaho mo ang respeto na ibibigay nila sa iyo. Gayon din pagdating sa income mo. Kapag nalaman nilang maliit lang ang income mo, mas liliit palalo ang tingin nila sa iyo. Disadvantage yan kung susumahin mo dahil mag-iiba rin ang pakikitungo nila sa iyo. Gayon din naman, kung malaman nila na malaki ang income mo, magiging utangan ka ng mga yan, peperahan ka ng patalikod, at baka pag nakawan ka pa para lang makalamang.
Tandaan mo, malupit ang tao pagdating sa pera. Nakakagawa yan ng hindi mo sukat akalain. Kaya't anuman ang mangyari, wag na wag mong ipapaalam sa iba ang tungkol sa income mo. Low-key ka lang dapat. Ang income mo ay parang baraha. Kapag nalaman ito ng iba, nasa disadvantage ka na agad. Magsinungaling ka kung kinakailangan. Sabihin mo ang kabaliktaran para lang lubayan ka. Be always secretive about your income dahil isa ito sa mga sandata mo sa buhay. If people don't know how much you earn, then you are safe from mistreatment and disadvantage. Number 4. Next move. Maraming tao ang gumagawa nito. Pinagkakalat nila sa buong mundo ang next move nila. Para ano? Para magpahanga ulit. Wala pa sa katuparan, pinagyayabang na agad hanggang sa hindi na matupad talaga dahil kinontra na ng ibang nakarinig na hindi nasiyahan. Sino ngayon ang kawawa? Mayabang ka kasi. Ito ang iiwasan mo. Never let them know your next move dahil delikado ito. Itanim mo sa utak mo na hindi lahat ng tao sa paligid mo ay gustong tumulong sa iyo. May iba dyan na naghihintay lang na magkamali ka, saka sila sasalakay. Kapag pinaalam mo sa maling tao lahat ng next move mo, para mo na ring binigyan ng baril ang taong yun. May kapangyarihan na siyang ilaglag ka anumang oras. Tandaan mo, ang next move mo ay critical. Hanggat maaari, ikaw lang dapat ang makakaalam nito dahil pwede itong gamitin ng ibang tao sa iyo para mabulilyaso lahat ng plano mo. Keep it to yourself, work in silence, and never let them know your next move. Number 5. Family issue. Nakakita ka na ba ng pamilyang nag-aaway sa Facebook? Mga nagpaparinigan, post dito, story doon. Parang mga bata, hindi ba? Mga walang delikadesa at feeling mga artista na akala mo ba'y mga main character. Kaya ayun, pinagtsitsismisan ng buong barangay. Tapos magagalit, sila din naman ang may gawa. Mga isip bata lang ang gumagawa niyan. Mga bano at walang class. Huwag ka nang dumagdag pa sa mga ganyan. Anumang conflict o issue ang mangyari sa loob ng pamilya mo, huwag na huwag mo na itong ilalabas sa kung sinong hindi naman parte ng angkan nyo. Always protect your family. Anumang ilabas mong issue sa pamilya mo, pwede itong gamitin ng ibang tao na may inggit sa inyo. Delikado yan. Tandaan mo, if they know nothing, then they cannot harm your family. Always remember that and always protect your family. Information is powerful. Pwede itong makasira ng pangalan o reputasyon ng isang tao o pamilya. Kaya nga may batas tungkol sa privacy. Dahil tandaan mo, if they know nothing about you, then they cannot attack you. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga tapat kong kawad.